Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MB. Ang tatalakayin po natin ngayon ay napakahalaga po sa mga security officer or mga security supervisor. No? Ito po ay base rin po sa pakiusap ni Kuya Keido, official. No? So, doon sa ilang mga komento niya, siya ay nakikiusap na magtalakay tayo ng mga topic about basic security supervisory course o yung BSSC program. No? Dito po, sa totoo lang po, medyo malawak po yung BSSC. No? So ilan po sa mga topic dito na dinidiscuss, yung pong tinatawag na role of security supervisor or security officer. No? Pag sinabi pong role, dalawa po yan. No? Merong pong role, yung security officer o supervisor, as seen or as expected by the security management or security agency, at meron din naman pong role yung isang security officer or supervisor as they viewed, no, or as viewed by their subordinates or security professionals. No? So ano ba yung ine-expect sa kanila ng management at ano ba yung ine-expect sa kanila ng mga security professional, no, na kung saan yung kanilang subordinates o nasasakupan. Ngayon, dito po, siguro hihimayin lang po natin dahil medyo mahaba po itong topic na to. So siguro hihimayin po natin, chachap-chapin po natin mga isa o dalawa kada isang video. No? Dito po, enumerate po muna natin, ano ba yung role ng security officer o supervisor, no, in the security management. No? Ano yung ine-expect sa kanila ng security management or security agency? No? So, una, meron pong tinatawag dito na isa sa mga role nila is being a trainer. No? So, yan yung number 1. Number 2, tinatawag din yung security officer, ang role din nila yung maging communicator. Number 3, overseer. No? Number 4, evaluator. Number 5, motivator. Number 6, investigator. Number 7, reporter. And number 8, promoter. No? So, number 9, good example. And number 10, dapat merong personal commitment. Okay? So, yan po yung 10 role ng isang security supervisor or security officer. No? As viewed by the security management. Ngayon, unahin po nating talakayin dito yung pagiging trainer, no? Sa 10 role po na ito, ako po personally, no, medyo bias tayo sa pagiging trainer, no, kasi tayo po ay bahagi dati ng isang security training center, no? So dito po, isa sa nakikita nating pinakamahalaga, pero tatalakayin po natin 'to lahat, no? Yung pagiging ito sa yung pinakamahalagang role ng isang security supervisor is yung pagiging trainer, no? Bakit po? Ngayon, ang isang let's say may mga bagong pwesto, no? Bagong takeover ng mga security agency, no? O naglagay ka ng bagong pwesto kung ikaw man ay in-house security, no? Company security manager or company security officer o supervisor. Let's say, paano mahalaga yung trainer? Pag may bagong pwesto, di po ba? So, walang ibang pwedeng mag-train, no, sa iyong subordinates or sa isang security professional kung di po yung security officer or security supervisor, no? So, napakahalaga po niyan. Di ba? So, may bagong pwesto. So, paano malalaman ng isang security professional yung mga dapat gawin doon kung hindi po yun na-assess? No? Nagkaroon ng survey or nagkaroon ng assessment yung isang security supervisor. Number 2, may bagong gwardiya o bagong security professional. No? Nag-hire ka ng bagong tao. Di ba? So, anong ine-expect natin? Di ba? So, during the OJT period, no? So, hindi naman siguro sapat na basta i-parallel posting mo yung isang security professional. Although matututunan niya yung mga gagawin na ituturo sa kanya ng isang security professional na patagal nang nandun, pero siyempre, yung enforcement, no? Yung enforcement ng mga gagawin niya sa isang pwesto,
dapat po manggaling po sa atin yon bilang security officer or security supervisor. Napakahalaga po niyan, no? So dapat mabigyan natin yung isang security professional ng proper training with regard to the new post, kung merong bagong pwesto, at kung yan ay bagong gwardiya, so dapat may proper training siya, no? At yung pagiging trainer, no, yung role natin bilang mga security officer, security supervisor, dun po yung pumapasok yung role natin bilang trainer. Okay po? Number 3, new equipment, no? Nag-purchase ng bagong alarm system, no? Yung isang kumpanya. Okay? O kaya nag-purchase ng mga CCTV system. Yung isang agency na ilalagay sa bagong pwesto. Of course, ang dapat numero unong makaalam ng mga proseso dyan, yung mga programa dyan, o yung mga mekanismo dyan, kung paano patakbuhin yung isang sistema na yan, whether that is a CCTV system or a fire alarm system, dapat po yung isang security officer or security supervisor, no? At dahil tayo yung nakakaalam, tayo po yung obligadong magturo niyan sa ating mga security professional, no? Kaya yun po yung panawagan natin diyan sa mga security officer, mga detachment commander, no? Mga security supervisor na dapat innate sa atin or maging ma-realize natin na tayo bilang mga security officer na namamagitan o security supervisor na namamagitan, kasi tayo yung nasa gitna between the top management and our subordinates. So dapat kung ano man yung mga training, let's say may new equipment na binili, di ba? Fire alarm system, CCTV system, dapat maituro natin yan sa kanila paano mag-operate niyan. Okay. New laws, di ba? So sa matagal na panahon, sinusundan natin yung RA 5487. Ngayon po, meron tayong Republic Act 11917. So tandaan po natin, ito po yung Private Security Services Industry Act. So bakit mahalaga yung pagiging trainer? Let's say may mga bagong batas na dapat malaman ng mga security professional, no? Dapat po tayo bilang mga security officer, bilang mga security supervisor, tayo po yung magturo sa kanila, no? Ng mga provision ng mga batas na yan. Hindi lang yung RA 11917, lahat po ng mga batas na nakakaapekto sa security industry, sa security profession. Dapat po mabigyan natin sila ng gabay dyan, maigiya po natin sila sa mga bagay na yan. So yan po muna sa ngayon. Sa mga susunod po, tatalakayin natin yung ibang role ng security officer o security supervisor. No? So, ito pong pagiging trainer, ito po muna yung isa sa 10 role. At sa mga susunod na video po, tatalakayin po natin yung ibang mga role naman po. So muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.